Welcome back mga lods, pinagpalang adventure sa araw na ito kasama si Bro Dave at saka ang bangkero nating lasinggiro. Dinayo ang malayong spot at ang daming sampa ng isda. Nakarami kami ni Bro Dave dito. Simulan na natin ang matinding kaganapan sa ilalim ng dagat. Kaya sit back and relax, enjoy watching. Let's go! Morning nga pala. Low tide masyado. Nabar na yung bangka. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Boy, kanan boy. Napakababaw. Bantay. Parehas ang paraan, huwag mong sirain ang karagatan. Mababaw. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. May lakman at malalim, ito naman mahuhulihin. Tara na ginto naman. Go. Start na tayo. Ang oras alas 10:29. Alright, may konting current to sigurado. Napakaganda ng visibility. Then check. Sigurado napakalinaw. Spear gun loading tayo mga lods. Start tayo ng adventure dito sa mababaw muna. Si Bro Dave sa may parting taas dumaan, kaya dito tayo.
Loaded na ang esperga natin kaya start tayo ng warm up dito sa mababaw na crack. Low tide masyado mga lods pero susubukan natin dito. Baka kasi may laman at makatira tayo. Okay yung mga ganitong spot, may mga butas na malalim. Madalas pamahayan ng mga mangrove snapper, minsan naman ay grouper. Sa pagkakataong ito halos walang nagpakita na malaki. Wala akong napansin sa ilalim. Kaya dito ay umahon muna tayo mga lods at lipat sa kabilang butas. Nadi ako nag-unang camera nang sumisid ako dito pero nang madungaw ko sa baba may mangrove snapper sa pinakasagad kaya dali-dali akong nag-on ng camera para mabidyohan ko ang pagtira sa isda na to. Nakalapit ako ng gusto bago ko pa napansin na gumalaw ang isda pero agad ko na itong tinira. Segundo lang kong nahuli ang pagkalabit ko sa trigger, siguradong may iwan ang shafting na nakabaon sa buhangin. Unang tira natin dito pero hindi tayo sumablay kaya panalo. Malaki na ang snapper na to mga lods at ito yung unang isda natin sa araw na to. Low tide masyado pero meron dito sa baba. Anong tira natin? Malaki na rin. At habang binabaybay ko nga ang mababaw na bahura, napansin ko si Bro Dave sa unahan. At may tinira na rin pala. Tira na rin si Dave. Bluefin Tribali naman ang nayari ni Bro Dave. Panalo. Oh. Oh. Hintay natin sa baba. Malalim ito mga sisirin para wala sa dapat. Bati. Habang inaanod ng mahinang agos, tumapat ako dito sa may malalim na butas at may napansin ako na isang bluefin sa pinakababa. Ito nga pala yung butas mga lods kung saan nakatira ako ng grouper sa previous video ko. Napakalalim nito at nasa may pinakababa pa ang Bluefin Tribali. At napansin ko na nga dito ang Bluefin Tribali na papalabas na sa butas kaya nagmadali na ako ditong bumulusok. Todo na ang langoy ko dito mga lods para mahabol ko nga ang Bluefin Tribali. Napansin naman ako kagad ng bluefin kaya kumaripas na ito at hindi ko na naabutan. Pero sinubukan ko pa rin na lumapat sa may bahurang ito mga lods. Baka kasi lumapit pa ito. May lapang isda at hindi na ito bumalik. Napakalayo na ng distansya.
At dito ay dahan-dahan na akong umahon, pero may panghihinayang pa rin. At nang mapalingon nga ako sa bandang taas, sa tuktok mismo ng bahura, napansin ko naman ang barakuda. Kaya dito ay binilisan ko na naman ang langoy para maabutan ko. Malayo pa nga ang distansya ko sa isda, napansin na naman ako nito at nagulat ito mga lods, kaya biglang kumaripas na naman. At sa bandang unahan napansin ko naman may GT at may mga tribali, pero hindi na natin kaya, kaya diretso na tayo sa surface para makapagpahinga, makabawi ng lakas at makasisid ng panibago. Habang nasa surface at nagpapahinga ang mga isda, sumasalubong sa agos. Napakaraming sampa ng isda sa mga oras na to. Magtatanghali pa lang pero ang dami na nila. Nasa kalagitnaan na yung iba, pero mas marami pa nasa may parting baba. Sapat na ang pag-antay at pahinga, kaya nag-drop na ako dito. Rainbow Runner, Giant Tribali at Bluefin Tribali ang nasa may parting baba naman. Target lock na tayo dito sa GT. Ito yung mas malapit. Ito yung magiging target na natin. Tamang tiyempo, saktong distansya. At ito na. Kumislap ang napakaraming isda sa ilalim. At habang paibabaw pa nga ako dito, napansin kong may mas malalaki pang GT ang nasa may parting baba. At napakarami talaga. May mas malaking GT sa ulan. Ang tayong bluefin. Lagi mago. Sa iyo dyan malakal. Nakula. 20 kilos. Ha? Tadi kuat. Pinabalagat? Tatlong. Tatlong rin snapper kay Budib. Isang bluefin. Grabe. Panalo. Alas 11:49. Kain muna. Baka marami pa sopa mamaya. Kasi hapon. Kain muna tayo. Nakita naman? Bahay na kami kumain mga lods. Lipat kami doon. Bayunan. Medyo nakarami na kami. Kaya sigurado ito mamaya maaga makakauwi. Ayun yung pag-iro natin. Paldo na naman yan. Tatlong mangrove snapper na tinira nyo. Bro Dave. Diyan kami sa unahan lang. Start na naman tayo. At dito sa nalipatan na bahura, pangatlong drop ko na ito mga lods.
May bluefin trevally kasi akong napansin sa pinakababa. Kaya sa ibabaw pa lang, nakauna ako ng camera para hindi na natin mabulabog kapag nakalapit tayo ng gusto. Matitira natin kagad ang isda. Naging pabor na ang pagkakataong ito. Dead end na kasi kung saan patungo ang isda. Kaya nagmadali na ako dito, na corner na natin. At hindi na gumalaw sa pwesto. Maliit man ang tsansang tamaan pero naipa ko ang isda. Gitnang gitna naman ang naging patama natin dito. Panalo talaga. Bluefin trevally kagad sa hapon na ito. Ayos talaga. Panalo. Yes. Next drop, nagpaanod sa agos. Natapatan ko naman ang surahan na dalawa. At nasa may bandang gitna ito, kaya pabor mga lods. Dito ay mas lalo kong binilisan ang pagbulusok para maabutan ko pa. At eto na ang tamang distansya para tumira. Sa lapad ng isdang ito, siguradong hindi tayo sasablay. Sa pool at gitna talaga sa katawan ang tama ng isda, kaya panalo. Dalawa kagad. Kababa na. Malakas ang anod. Oh! Hi Dave. Nasa baba. Sige sige. Lalim dito. Sumunod na pagsisid ng maiload na ang rubber. Giant trevally ang target ko dito, nakasilong dyan sa may nakausling bahura. May dalawang mangrove snapper at sumalubong na itong isa, kaya ito na lang ang pinunteriya ko. Agad ko nang kinalabitan ng isda. Pero hindi yata tumagos ang flapper, biglang nakawala ito. At ang giant trevally nabulabog. Malaki na rin yan mga lods. Sadyang malalim lang talaga ang bahura. Sayang. Loaded ng spear gun ang maanod ulit sa napakaraming isda sa baba. Hindi ako nakapag-drop kagad dito dahil hindi pa sapat ang naging pahinga. Sinalubong ko muna ang malakas na agos para hindi ako matangay nito at makadrop ako kagad. Nakasalubong lang din sa agos ang grupo ng Big Eye Jack at ang dami nila dito. Nakaready na tayo mag-drop, kaya sisimulan na natin para malapitan at matira natin kahit na isa man sa kanila. Eto na at unti-unti na tayong nakakalapit. Makikita nyo ang grupo nila at ang dami nila. Nakakalat lang sila dito sa may mabuhangin na parte. At kung titingnan mo ay maliliit lang ang size. Dahil napakalayo ko pa, malayo pa ang distansya mga lods. Bataas pa rin ang kumpiyansa ko dito kahit na nabulabog sila. Big Eye Jack kasi to, siguradong lalapit at lalapit kapag hindi na tayo gumalaw at nag-pre-fall na lang. Nakatutok na ako dito sa target, same size lang naman sila. At eto na ang kalabit ng trigger.
Big Eye Jack na halos 4 kilos na rin ang laki. At ilan na sa kanila ang nabawas namin, pero mas lalo silang dumami. Panalo talaga ang spot na to kahit na malalim, pero nakakayari pa rin tayo ng malalaki, kaya ayos. Ay, Dave! Ay, si Dave! Si Dave, ay! Nasa baba si Dave. Nandiyan sa isda. Ah! Woo! Hindi ako napasin. Hinanod na tayo. Akyat. Nandun si Bro Dave sa taas. Tatlong isda tayo. Malalaki. Panalo. Wala sa taas. Baik pa. Kay Dave yata to, basurahan. Bilis lang ito mapupo. Napakaaga pa, 1:04 pa lang. Kay Dave, kapal. 1:04 pa lang. Malapit na mapuno. Sayang yung mangrove snapper kanina. Dave, ano sa'yo pati baba? Dito tayo sa bandang taas. Pag ano mga agos, pababa. Let's go! Panalo ang linaw! Sa nababa na bahura, ito na ang pagsisid ko sa may crack na ito na malaki. Ganun pa rin ang lakas ng agos kaya patagilid ang drop ko dito. Hindi kasi pwedeng lumampas sa lalapatan na bahura. Madalas kasi minsan ang GT talaga nagpapakita sa mga ganitong crack. Kaya nagdahan-dahan na ako dito para matingnan ko kung may laman. Nahalughog na ng tingin ng kasulok-sulukan pero wala akong napansin na malaki. Bukod sa base drummer or ilak na nandito sa may tapat ko mismo. Ito na lang ang pinunterya kong mga lods. Makatangay man lang tayo ng isang isda. Paibabaw ay ayos na. Malaki na rin naman. Kaya panalo pa rin yan mga lods.
Next drop at dito naman sa may tagusan na bahura. Ganun pa rin ang diskarte ng pag-drop mga lods dahil malakas ang agos. At target kong silipin ang bahura na ito. Baka kasi may laman na naman at mayari natin. Sa previous video ko nakailang snapper na ako na nayari dito at malalaki pa. Ito na nga nang madungaw ko sa may parting baba. May snapper na naman pero nagulat ito mga lods. Pahabol na ang tira ko pero hindi inabot. Sayang naman nun at malaki na sana. Hindi natin nayari ang isda. Walang sampa na isda dito. Dito tayo na bahura. Wala. Ay, Dave. Nakadali na ito? Pa? Ito lang yung nayari natin. Danoy. Lipat ulit tayo dun. Sa walang binabaan. Dito na isda. Ayan. Isang kilo na to. Kunin natin si Dave. Na at lilipat kami. Brasi. Tribali. Orange spine. Black unicorn. Ang laki na. Tsaka danoy. Ako isang piraso lang. Dito sa bahura na to. Lipat kami doon. Danoy. Ayan. Ito lang yung nadali ko. Isa. Edek tatlo. Laking unicorn na black. Okay, kaya tayo. Balik tayo. Kaya bato naman. Alas 2. Dito na. Ha? Bato na. Dari. Binalikan nga pala namin ng bahura kung saan ako unang tumira ng GT. At naka-on na ang camera bago pa ako nag-drop dito. Malakas pa rin ang agos sa hapon na ito. Hindi pa rin nagbago mga lods, kaya hirap pa rin tayo dito. Paanod lang lagi. Malayo pa sa lalapatan na bahura, hindi ako mapakali. Lingon kaliwat kanan, napakalinaw kasi ng tubig. Kitang kita kahit na malayo pa ang isda. Sagad na nga ako dito ng bahura nang mapalingon ako sa bandang kanan. Napansin ko na kaagad may GT sa unahan. Napakalayo ng isda kaya nang makalapat ako sa bahura, dahan-dahan na akong kumilos dito para sumugod. Napansin ko kasi na ang isda ay pababa na dito sa may parting malalim na bahura. Nag-fish call na ako dito para mapansin man lang. At sa ilang segundo, gumana nga ang diskarte na ginawa ko.
Papalapit na ang isda kaya dadahan na akong kumilos dito. Hindi muna ako nag-apura dahil may distansya pa. At eto na, nang makalapit ng gusto, tinutukan ko na at agad na tinira. Napataas nga lang ng konti ang tama pero masisecure natin ang isda na to. Pangalawang giant trevally na, same lang ng bahura. Panalo mga lods. Thank you. Sabi ko kaya. Dadali! Boy! 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 Dumala na kayo to! May malaki ba ako pa hindi ba no? Sa kanto! Ang dami JT malalaki! Nagpana! Ginadan mo, paday mo na ko ta ginadan. Pa! Ano? Lipat kita! Lipat tayo doon! Ang dami GT no? Kalalaki pa siya na nabawasan ni Bro Dave. Balit lang itong natira ko. Pero mas malaki yung nagpakita. Madami mas malaki yung nagpakita. Balik tayo doon. Doon tayo ulit bababa. Okay. Eh, paluwayan na! Ulit ako. Malakas ang current kaya patid tayo dito. Bawas tayo sa GT. Sumunod na pagsisid bago pa ako umabot sa bahura kung saan ako nakayari ng GT. May napansin ako dito na dalawa at malaki na ang isa. Siyempre malayo pa, nakauna ang camera para hindi na tayo makabulabog pa ng target. Malayo ang dalawang GT pero napansin ko na umaabanti ang isa, pero bumalik na yung pinakahuli kaya sumunod na tuloy itong nasa unahan. Wala tayong nayari mga lods, sayang nun, malalaki na sana. Pero imbis na umahon na, dumiretso pa rin ako sa paglapat at nag-fish call. Baka sakali lang na lumapit ulit. Pero nagantay tayo dito ng ilang segundo pa sa ilalim. At wala nang nagpakita pa na malaki na isda. Kaya back to the surface na tayo dito. Nang marating kong muli ang bahura na ito kung saan ako tumira ng GT kanina, ang dami na namang isda sa pinakababa. Dalawang GT, bluefin at iba pang isda na malalaki. Kaya mabilis ako ditong nag-drop at binilisan na rin ng langoy pailalim para maabutan ko ang isda na pababa na dito sa may pader na bahura. Mabilis na rin ng langoy ng isda habang lumalapit ako at ang dalawang GT naman ay nasa malalim na parte. Tumingala na sana sa akin yung isa pero hindi dumiretso mga lods. Kaya hinabol ko pa rin ito.
Drop shot ko sana titirahin pero hindi na natin nakaya. At dumiretso na rin ako sa paglapat dito. Baka sakali pa na mapalapit natin ang mga isda na yon. Nandyan pa rin sila at napakarami na halos. May mangrove snapper na malaki pero sumasabay lang ito sa dalawang bluefin kanina. Nakatalikod nga pala ako sa lakas ng current sa ilalim. Kaya hirap ako dito sa pagkakalapat pero napansin ko na lumalapit na ang mangrove snapper na ito. Kaya agad kong tinutukan ng spear gun na di pa nakalapit ng gusto. Kinalabitan ko na kaya hindi natin tinamaan ang isda. Sayang naman. Napakalalim pa naman ang bahura na ito. Hindi tayo nakayari ng kahit isa man lang sa kanila. Loaded na ulit ang spear gun at ito na ang sumunod ko na paglapat sa bahura. Sa bandang unahan napansin ko may dugtut tuna pero napakalayo ng distansya. Hindi na ako gumalaw sa nalapatan na bahura para sumugod at malapitan ng dugtut tuna. Hindi natin mahahabol yan kasi mabilis ang isda na yan mga lods. Hinayaan ko na lang. Baling ulit ng lingon sa ibang parte ng bahura. Baka may magpakita kasi dito at yun ang matira natin. Ilang segundo pa nga ako nagantay dito at napakaingay ng makina ng bangka na dadaan sa may tapat ko mismo. Hindi ako nainip mag-abang sa parting ito ng bahura. Dito kasi madalas nadaan ang mga isda. Sa bandang harapan ng mapalingon ako, napansin ko may dalawang bluefin pero hindi na ako nagantay na makalapit ng gusto. Kumilos na ako dito para sumugod. Tumagal na kasi tayo sa ilalim. Sakto lang naman na dadaan ito sa may malapit sa akin kaya sigurado na matitira ko anumang oras itong makalapit. At eto na ang bluefin tribali mga lods at yung isa ay nagpaiwan. Kaya tinira ko na. Nakayari pa tayo ng bluefin tribali sa hapon na ito. At ito yung pinakahuling isda na natira ko sa bahurang ito mga lods. Kaya panalo pa rin. Ayos. Pagkatapos nito akyat na tayo ng bangka. Pahinga na. Nagpakit na si Bro Dave. Mahabal pa tayo ng isa. Sayang yung kanina. Tumigas yung trigger to. Dito rin tinamaan yung mangrove snapper. Ano? Pahabol pa tayo ng isa. Alas 4:51 na.
Aya. Biyay tayo. Shoutout time muna tayo mga Lods. Unahin na natin to si El Bruno ng Barangay Usiao. Shoutout sa iyo Lods. Shoutout na rin sa iyo Romnick Sangre ng Kalapi Bohol. At ganoon na rin dito kay Idol Richit Gub RRS. Salamat sa iyo. Shoutout na rin kay Tony Saarinas ng Cagayan de Oro. Shoutout na rin kay Michael Mejia. At shoutout na rin dito kay Donny Lamparo ng Candelaria Zambales. Shoutout naman kay Edwin Francisco ng Isabela Basilan. Shoutout na rin dito kay Ramon Barquilla ng Rapu-Rapu Albay dyan sa Villahermosa. At ganoon na rin dito kay Merwin Antonio. Shoutout sa iyo Lods. Kay Bro Edwin Matiga. Shoutout na rin sa iyo bro. Shoutout na rin kay Live Hurt. At ganoon din kay Cesar Abling. Shoutout na rin. Shoutout sa Family Ballester sa Quezon Province Mauban. Shoutout po sa inyo dyan. Alexander Sidilia at Michael Camacho. Shoutout sa inyong dalawa. Shoutout na rin kay Jose Roldan Hornales. No skip ads. Salamat Lods. Always watching from Surigao. Shoutout naman kay Jan Michael Micabalo ng Bohol. Shoutout na rin kay Armando Suaverdes ng Kabugao, Batukatan, Duanis. Shoutout kay Eldin Gipulyo at ganoon na rin kay Fishing is my hobby official. Shoutout na rin po. Shoutout kay Dukmuto TV at ganoon na rin kay Ali Punos. Shoutout from Zamboanga City. Shoutout sa iyo Edison Abak. Shoutout sa Aragado family ng Haniway, Iloilo. At shoutout na rin kay Lorenzo Panganiban ng Matimbo, Malolos City, Bulacan. At ganoon din kay Rodolfo Cantoria ng Caloocan City. Shoutout kay Ma'am Shirley, always watching from Chicago. From Rapu-Rapu Albay naman, shoutout kay Pancho Pantino. Franz Kalimutan ng Apupong General Santos City. Shoutout sa iyo Lods. At ganoon na rin kay Emiliano Pariha ng Tansa Cavite. Shoutout na rin. Shoutout sa Disudido family ng Gregory Village kay Tarizal. Leopoldo Orsal ng Quezon City at sa kanyang asawa na si Marilu. Shoutout po. Shoutout na rin kay Johnny Jaikten. At shoutout na rin kay Ami Fryn, Maylisa Fer, Fernando Jr. Shoutout na rin kay Jerome Talili ng Alicia Bohol. Shoutout. Ganon din kay Alberto de la Piña dyan sa Naay Cavite. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout sa Lumugdang family from Felix Lumugdang ng Paranaque, Manila. Shoutout sa magpinsan kay EG Makalawa at kay Rogie Mark Abok. Shoutout Lods Boxing Patrick Ferranco from Romlon. Shoutout po. Shoutout sa aking silent viewers dyan sa Cagayan Valley. Shoutout sa iyo Jefferson Dominic. Shoutout sa Family Javier ng Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. Shoutout kay Arman Baldosa ng Purok 3, Buntong Palay, San Mateo, Rizal. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, comment na lang po kayo ulit at baka sa sunod ma-shoutout ko na kayo. Pasensya na rin po dahil medyo natatagalan ako sa pag-upload. Nahihirapan po kasi sa pag-edit. Thank you at God bless all po. Unicorn, dalawang bluefin, dalawang GT, Big Eye, Trevally, tsaka mangrove snapper. Okay bro Dave, bluefin dalawa, tatlong mangrove snapper, Prasi Trevally isa, Unicorn isa, tapos Island Trevally, tapos yun, Danoy, panalo.